Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang oras mga ka-Isabelenyo, dagsahan pa rin ang pagpunta ho dito ng ating mga kababayan upang bisitahin ang ating Bambanti Village dito nga sa may harapan ng provincial capital sa lungsod ng Ilagan. Kaya naman, Happy Bambanti Festival 2026 po sa inyo. Nako sa ating mga kababayan, kung hindi man ho kayo makapunta dito ho mismo sa Bambanti Village, ayan ho ninyo na ang Isabela Broadcast Center ay maglalapit ho sa inyo. Kaya ano pang ginagawa ho ninyo? Tara na, pasyalin ho natin ang ilan sa ating mga Bambanti booth na tampok ngayong Bambanti Festival 2026. Akala nyo ba nasa loob tayo ng cruise ship? Nako, dyan kayo nagkakamali mga ka-Isabelenyo dahil nandito ho tayo sa isa sa mga booth na tampok sa Bambanti Festival 2026 at nasa loob tayo ng booth ng Bayan ng Divilacan, Isabela. No worries, kung kayo man ho ay hindi pa ho nakapasyal sa Bayan ng Divilacan, isa sa ating mga coastal towns, nandito na, inilapit ho nila sa mainland, mismo sa ating Bambanti Village, ang iba't ibang mga tourism destinations. At para ho mapaliwanag, kasama ho natin si Mayor Florita Bulan, para kumustahin ho natin saan ho ba inspired itong kanilang Bambanti booth ho na ito. Mayor, magandang oras ho sa inyo. Magandang hapon din, kapatid. Oh, so, ano po, saan po ba inspired? Ito pong Bambanti, booth po natin ngayong Bambanti Festival 2026. Ang isang nag-inspire sa amin dito is nagkaroon kami ng challenge nung dinalaw kami ng cruise ship last June 13, 2025, wherein makikita namin doon na yung mga foreigners na dumalaw sa amin kung paano nila ipadama ang kanilang pagmamahal. Akala namin kami lang ang nagpapahalaga, especially sa mga kadumagatan namin. But on that time, nakita namin na pati mga foreigners ay talagang ipinakita nila kung ano ang kahalagahan ng bawat isa. So, in-extend nila lahat yung mga tulong na pwede nilang ibigay sa amin. So, ngayon, ginawa namin inspirasyon yung pangyayari na yun. So, nagkaroon kami ng idea na sa ngayon, ang gawin namin na booth namin is in-feature po namin yung pagdalaw nila sa amin. Ano po yung pinaka-unique na ginawa po ninyo, ginamit ninyong materyales na sa tingin ho ninyo ay kayo lang talaga, wala po sa iba't ibang booths? Actually, kung makita ninyo itong design ng booth namin, napalibutan ito, pinagtiyagaan ng aking mga employees, nagsama-sama yung mga magagaling kong engineers at saka mga architectures. Ginawa nila na yung white sand namin ay nagpalabas ako by boat para lang madala yung mga white sand na yan, para maipakita sa lowland na yung nakikita nila sa picture na white sand ay totoo pala na hindi lang sa picture. At para ho, mas maging detalyado pa, no? Kasama ho natin yung isa ho ninyong staff po. Ano ho itong mga may iba't ibang mga tourism destination. Yun ho ba'y galing mismo yan sa Divilacan, makikita? Yes sir. Actually po yung amin pong booth ay inspired po siya doon sa naganap na first ever nautical tourism na kung saan ginanap po yan sa Divilacan, the first ever in the province of Isabela. And as you can see po around dito sa aming booth, meron pong mga miniatures and photographs of different tourist spots na pwede naming i-offer sa aming mga visitors. Ayan, lahat po ng mga miniatures na makikita nyo po sa aming booth ay totoo po at matatagpuan lamang yan sa Divilacan, Isabela. Wow naman. So, gaano ho katagal ho ninyo ginawa naman itong booth ho ninyo, Mayor?
Nag-start sila actually nung January 4 up nung January 16 Oo. and nag-turn over po sila nung 17, I guess. Oo. Yes, nag-extend sila. Okay, talaga naman, no? Talagang lahat ng mga materyales galing sa Dibilacan from Disad na nabanggit ho ninyo. Mensahe na lang ho ninyo, Mayor, sa ating mga kababayan, mga viewers, mga taga-Isabela na pasyalin, no? Puntahan itong booth ho ninyo. Mga kababayan na kasamahan namin dito sa Isabela, hindi lang dito sa Isabela, kundi sa Karatig Lalawigan. Inaanyayahan po namin kayo na dumalaw at ikutin ang Bambanti Festival dito sa Isabela, particularly dito po sa Capitol. At sana bigyan ninyo ng pansin ang bawat booth. Dalawin ninyo ang aming booth, walang iba kundi ang booth ng Dibilacan, na kung saan makikita ninyo dito yung mga pangarap lang ninyo na sana na makita ngayon, actual makikita na po ninyo. At doon sa mga nakadikit dito, ito ang mga tanawin na maaaring makikita ninyo sa bayan ng Dibilacan. So habang hindi pa kayo nakakadalaw sa Dibilacan, puntahan nyo ang aming booth nang sa ganun makita ninyo at may encourage po kayo. We are inviting you to visit our place this coming summer. Pagdating po ng March, April, friendly na po ang panahon by land or by air. Kaya pwede po kayong pumasyal dito para sa ganun may plano ninyo kung paano ninyo kami dalawin sa aming bayang Dibilacan para makita niyo ng aktwal ang kagandahan ng aming bayan. Sama-sama ang ating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang, dahil at karangalan, Isabela. Kaya mga ka-Isabelenyo, after ho natin mamasyal sa ibang mga Bambanti booth, lalong-lalo na sa coastal areas, which is Dibilacan, so may bahagi naman ho tayo ng Northern Isabela at nandito ho tayo sa Inatata Festival, ang bayan ho ng Santo Tomas. At kumustahin ho natin, saan ho ba kaya yari o inspired ang paggawa ho ng kanilang Bambanti booth? So magkakasama ho natin sa pagkakataong ito si Ma'am Lagrimas Sipagan, ng RIC Coordinator ng Bayan ng Santo Tomas. Kumustahin ho natin, Ma'am, Happy Bambanti Festival ho sa inyo. Saan ho ba inspired? Ano po yung naging inspirasyon sa paggawa ho ng booth ho ninyo? Okay, in any aspect po, kasi we are fond of making this one. We are always joining any program of the government, and then I think it's not a problem for us to have this booth. Everyone is having their cooperation, 100 cooperation. Lahat po RIC, we work together with the DA staff. We are all excited to have this booth. Paki-describe nga ho, ma'am, no? Saan ho inspired itong mga gawa ho natin na buto ngayon? Yes. Kasi po sa Santo Tomas, we were known for the Bahay Kubo, in which lahat po ng bamboo na kailangan doon, kami po ang mag-support doon. And then, we decided na instead of using other materials, we stick to bamboo from rooftop down to the floor and to everything. So, bamboo na lahat po kami. And we are proud of it that it came out nice. So, ano pa po yung mga makikita? Paki-explain nga ho ninyo. Ano yung mga makikita sa loob ng buto ninyo? Santo Tomas is well known for Inatata. Kami po ang original Inatata since the year 1945. Okay, and so up to now, we carried it, and then we are known for this, not for its size, but for its flavor. We are known for its flavor. And then you see, ang sales po namin is 200 bundles, and then ito na lang po ang tira just because we are known of its flavor and deliciousness. So, ano naman ho yung sa tingin ho ninyo pinaka-unique na material na ginamit ho ninyo sa Bambanti buto ninyo na wala ho sa iba? Bamboo itself. Yeah. As you look at it, sir, walang iba. No styro, no bakal, no wood, all from bamboo, and we are proud of it that we came out this way. Okay, so paanyayan na lang ho ninyo, ma'am, no? Sa ating ho mga bisita ho na pumupunta sa Bambanti Village. Yeah, we are inviting all our friends who are visiting this Bambanti Festival to please come and visit our booth, Santo Tomas, for its Inatata Festival, and we are very proud to entertain you with our delicious Inatata and other products that we are proud of. Happy Bambanti to all of you po. Welcome, welcome, welcome. Ating ipagdiwang ang buhay sa bawat hakbang, dahil at karangalan,
Ayan nga ho mga ka-Isabelenyo, right after ho na tayo bumisita sa Bambanti booth sa may Northern Isabela, ang Inatata Festival sa Santa Tomas, Isabela. Nandito naman ho tayo ngayon sa Southern Port ng Isabela. Ang Etxagua Isabela, atin hong itatampok ang kanila hong Bambanti na mayroong hong Pueblo de Camarago. Pero bakit ho kaya ganito ang itsura ho ng kanila hong Bambanti booth? Tara, alamin ho natin. At yan nga ho mga ka-Isabelenyo, nandito na ho tayo ngayon sa loob ng Bambanti booth ng Etxagua Isabela. At I'm just wondering kung bakit ho kaya ganito, no, yung itsura ho ng kanilang Bambanti booth. Makakasama ho natin si Sir Justin Mantulaw mula ho sa Tourism Office. Sir, maaari ho ba ninyong paki-explain ano ho ba yung inspirasyon ng pagbuo nito hong Bambanti booth ho ninyo? So, ang pinaka-aim po ng booth po namin is ipakita po yung kulturang yogurt po, sir. And of course, yung continuous evolution po in terms of industrialization po sa innovation din po, sir. While still incorporating po yung, of course, kulturang yogurt po. Kung titignan natin no, sa panlabas ho na kaanya ng buto ninyo, para siyang sementado eh. Pero kung titignan mo, hawakan mo, hindi pala, no? Parang yari po siya sa kahoy. Yes po. Yun po yung feature po na nagpapakita po, it bespeaks yun nga po yung innovation po na tinatawag. Paggamit po ng mga materials po na nakakadagdag po sa aesthetics po ng aming booth po. Gaano naman katagal po itong pagbuo ho ng buto ninyo nito? According po sa team po namin is nagre-range po siya ng 10 days po. So, opo. Yes po. So, ano pa po yung mga makikita dito sa loob ho ng buto ninyo? Maaari ho ba ninyo pakipaliwan? So, marami po actually yung features po. Pero dito po, sisimulan ko po. Ito po yung barangay profiles po ng 64 barangays po. So, ang pinaka-innovation feature po nito is it comes with QR codes po. So, kapag in-scan po siya, magpapakita po yung barangay history, population, area, and yung yung features po ng mga barangay din po. Yes po. So, digital na siya, no? I-QR code mo lang, malalaman mo na yung information ng barangay. Yes po, sir. So, yan nga ho, guys, no? At yung innovation ho nila, itetest ho natin kung talaga ho bang itong QR code ho na ito ay kapag tinignan ho natin, lalabas yung information ho ng kanilang barangay. So, check ho natin yung barangay mabuhay ng Etxagua Isabela. So, tingnan ho natin at kung lalabas ho ba. Aha, yan. Lumabas nga ho, no? May mga history, asan ba? Ayan, nandyan yung history, no, ng Barangay Mabuhay, Etxagua Isabela. So aside po dyan, ano pa pong meron din? So, dito po, ito pong 4 columns of gazebo. Bali, per columns po, it tells a story po kasi. So, from Christianization of Yogad, tapos industrialization, barter change, and ayun po, yung buhay po ng mga Yogad sa Etxagua. So ano pong mensahe ho ninyo, paanyaya sa mga bisita ho na talaga namang pumupunta, dumadayo ho dito sa Bambanti Village, mensahe ho ninyo, Sir Justin? Ang mensahe ko lang po sa mga tao po gusto po naming ipakita po sa inyo na marami po kaming pwedeng mga bagay na maipagmamalaki po sa aming municipality. Of course, being as it is first class po na municipality po, we are also aspiring to be citizens that able to show yun pong ang kultura po na ipinagmamalaki po namin, which is yung Yogad culture din po. At so yan nga ho mga ka-Isabelenyo, nandito naman ho tayo sa may bahagi ng Northern Sierra Madre at ang bayan ho ng San Mariano, Isabela. Dito ho natin matatagpuan ang atin hong Philippine Crocodile. Kaya tara, bisitahin ho natin ang kanilang Bambanti booth. Then syempre kukumustahin ho natin no, itong mga display kung saan ho ba inspired itong kanila hong Bambanti booth ito sa San Mariano, Isabela. So sir, ma'am, no, paki-explain nga ho kung ano ho yung makikita dito ho sa loob ho ng inyong Bambanti booth. Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning sa bayan po ng San Mariano and good morning Isabela. Ang aming booth po ay gawa po siya sa coconut shell. Of course, yung balat din po ng coconut. Of course, isa rin po siya sa product po ng bayan ng San Mariano.
And of course, nakikita nyo po ang ating mga paintings. Ito po ay gawa po ng ating taga San Marianinos. Gawa po ito sa banana fiber na pinainting po ng ating mga taga San Mariano. Actually po, ito pong mga paintings po ay nagkaroon po ng competition noong December po where yung mga local artists po namin sa San Mariano ay nagpaint po sa banana fiber. And ito po yung mga nanalo sa competition po. And of course, ang aming mga product din po, meron po kaming banana chips po, syempre gawa po sa amin. And then po ang ating pastillas na malunggay flavor po. And then po meron po tayong honey po. And makikita rin po natin dito sa harapan ang pinagmamalaki po ng bayan ng San Mariano, ang ating crocodile na dinarayo po ng ating mga tourists po. Siguro, no, paanyayan na lang ho ninyo sa ating mga viewers at syempre sa ating mga bisita na pasyalin ho ang booth ho ng San Mariano. Ayan, hello Isabela. Hello po sa buong mundo, buong Pilipinas po. Inaanyayahan po namin kayo umattend po ng Bambanti Festival at bisitahin po ang booth number 9, ang bayan ng San Mariano. Good morning, San Mariano! So yan mga ka-Isabelenyo, yung ilan sa mga Bambanti booth na tampok dito ho sa Bambanti Village. Dito lamang ho yan sa may Provincial Capital Compound. At syempre, hindi mawawala, no, nakunan ho natin ng reaction ang ilan sa ating mga kababayan na namamasyal sa ating mga Bambanti booth. At kumustahin ho natin, no, yung isang pamilya ho dito sa may bahagi ng San Isidro Bambanti booth. Taga saan ho kayo? Taga San Isidro kami, San Isidro. Oh, so buong pamilya ho kayo nandito. Dumayo pa kami dito sa sa opening ng Bambanti natin. Oo. So, kumusta naman po so far yung inyong pamamasyal ho dito sa Bambanti Village? So far napakaganda ng preparation ng bawat booth. Nag-enjoy lahat yung family ko kasi first time namin makapunta dito sa Bambanti. Kumusta naman yung mga anak ko ninyo? After Yan. makakita ng mga dambuhalang mga scarecrow. Yan, na-miss nga sila kasi nakikita lang nila sa TV to eh. Oo. At the same time kasi dadalo kami ng fun run Oo. sa Bambanti natin. Yeah. First time po ba na buong pamilya? Yeah, Punta ho first kayo? time. Kasi ngayon lang kami nakapunta talaga dito. Oo. Ever since na nagbabambanti, ngayon lang ulit kami nakabalik. Talagang memorable ang 2026 ho ninyo dahil sa Bambanti Festival. Yes. Sa mga kababayan natin na hindi pa nakapunta, pasyal na kayo dito sa Isabela para makita nyo yung kagandahan ng buong Isabela natin. Welcome kayo lahat sa Bambanti 2026. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado